This program is brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Tag-araw na po mga kamarino, panahon na naman ng mga nagyeyelong mga panghimagas at malamig na inuming pamatid-uhaw. Kaya naging ganito ang boses ko. Kasi, di ba mainit? Mainit. Eh, di syempre tuntua ka dyan sa mga pamatid-uhaw na yan. Yes, malalamig lahat. Hindi iinumin mo ngayon. Ganyan ang labas. Yes. Oo, nagmumukhang lalaki boses. Ayan, isang mainit na talagang umagang umaaraw ng umaaraw talaga, Admiral. Hello, good morning. Good morning, Marichelle. Yes. At magandang araw mga kamarino. Panahon na naman ng halo-halo, sorbetes, scramble, at mais con yelo, at kung ano-ano pa. Mga nakakapagpapreskong pagkain at inuming tiyak na papawi sa hatid na init nitong tag-araw. At para makompleto, recados, ang ating mga summer, mainit na kwentuhan ang hatid namin para sa inyo. Stories that will make you appreciate the radiance of summer and the beauty of life. Nax. Ayos ba yun? Makatang ang dating nating ng aking partner mga kamarino, makatang makata, ha? Bago pa tayo matunaw sa init ng katagang yan, simulan na po natin ang ating paglalayag. Diba? Siyempre. Tayo na mga kamarino. All aboard dito sa Yan ang Marino! This portion is brought to you by SSS, Believe Kami Sa'yo. Western Union. It's more fun in the Philippines, kaya ang Miss Amsterdam piniling dumaong dito sa Maynila para iparana sa kanilang mga guests ang kakaibang saya dito sa Pinas. Maranasan nga. Kamakailan ay sumama kami sa pagsalubong sa barko ng Holland America Line, ang MS Amsterdam na naglalayag sa buong daigdig para bumisita sa 7 kontinente ng mundo. Ang tawag nga daw sa paglalayag na ito ay 113 Grand World Voyage. At ayon kay Joan Valerio, isang guest relations supervisor sa MS Amsterdam, ito ay umaabot ng 4 na buwan. Di naman kaya nakakainip? Ngayon, nandito na kami sa Asia at pagkatapos po nito, Hong Kong, Singapore, tapos po South Africa hanggang makabalik na po kami ng Amerika. Sa maniwala po kayo sa hindi, karamihan po ng ating mga pasahero o ating mga guest ay taon-taon, halos sila din po ang mga nandito. Hindi naman po nakakainip dahil marami po tayong mga activities. We have a lot of entertainment. Tapos meron po tayo, magaling po ang ating entertainment department. So meron po tayong mga guest entertainers. Marami po tayong mga activities na that they can enjoy habang nandito po sa barko. With 1,200 tourists on board the ship, may 800 crew members sa barko na umaasikaso sa kanila. Majority dito ay from Indonesia at Philippines. Pagdating sa trabaho, ika niya, working with other nationalities, masasabi ko po na on board our cruise ship ay napakaganda ng samahan. Each and every nationality, meron po kaming tinatawag na unit representative. So kung halimbawa man pong magkaroon ng concern or issue ang crew, sigurado pong may malalapitan. Pagka naman po pinag-usapan ng working schedule, our department or all the departments on board, we always try to make it a point na mahalaga ang rest time para sa crew. At saka pagka nakadaong po kami sa iba't ibang ports, ay nagkakaroon po ng chance lahat para po makalabas. Yan, to unwind and also enjoy the beautiful places that we go to. dahil may dedikasyon sa trabaho, dekalidad na serbisyo ang ibinibigay ng mga kamarino natin sa mga turistang sumasakay sa kanilang pinagtatrabahuang barko. So, I work at the front office. Karamihan po sa ating mga guest relations staff ay galing din po sa Pilipinas. Mga Pilipino po tayo.
I guess we're very well known for the warmth and the care and the empathy na pinoprovide po natin sa ating mga international guests. Hanga talaga kami sa galing at husay ng ating mga marino. At dahil buwan ng kababaihan ngayon, isang mensahe ang iniwan ni Joanne. It is a lot of hard work, a lot of dedication, and being away from your family for quite a long time ay hindi po biro. So pag-isipan po natin, although it is a very rewarding job, not really something that I would like to do for a long time though, pero para po sa lahat ng gustong magmarino, just be determined and pakita po natin na magaling ang Pilipino sa ganitong larangan ng trabaho. Salamat po. Pinala din kaming makapanayam si Sir Joey Consunhi ng United Philippine Lines. Right now, we have over 200 Filipino crew on board this ship, and they're allowed to invite 6 relatives, family, para to visit them here. And then, pwede silang sumampa sa barko. In fact, they're having lunch with their families inside the ship. Dagdag pa niya, As part of yung corporate social responsibility ng UPL, we've suggested sa barko if they would want to invite kids from an orphanage here in Manila to perform for the passengers. Very positive yung reaction ng mga passengers na nabibilib sila dun sa mga kids na yon. To think that they're orphans, pero ang gagaling nila mag-perform. UPL being the manning agent of Holland America Lines, nagkakaroon sila ng pagkakataon to interact with their Filipino crew. Since marami kaming mga Filipino crew dito, at least na nakikita namin sila where they work. Of course, yung relationship namin sa kanila dahil nakikita rin namin sila and then with their families. So, it's a good way of interacting with them. Hindi lang sa office namin, pero kahit dito sa barko. At ang kanyang mensahe sa mga kamarino natin on board MS Amsterdam, Welcome again for you've arrived here in Manila, and hopefully that your relatives, your families are here also to visit you. Of course, as much as possible, we want you to have quality time with your family. We hope that we are able to help you in our little way para mas maingganyo kayong magtrabaho sa barko. isa pang Joey na assistant baker sa barko ang aming nakakwentuhan at sabi niya, ang pakiramdam mo talagang masayang-masaya ka dahil makikita mo uli yung pamilya mo. At may papasyal mo sila sa pagmamalaki mo na dito ako nagtatrabaho. Mother ko, sister ko sa Pangasinan. Sana maging malakas kayo lagi dyan. Dito kami mga sister ko. Sa sobrang saya naman ng tatay ng isa nating kamarino, iisang katagalang ang paulit-ulit niyang nabigkas. Masaya Ha? Masaya. Masaya. Masaya ako. Masaya. Pawang positive reactions naman ang aming narinig mula sa mga turistang piniling mamasyal sa Maynila. It's very, very friendly. The people are always smiling, very happy. I'm a nurse, and a lot of the nurses I work with in California are Filipino. So I have a lot of Filipino friends. Habang pinapanood namin ang masayang pagsalubong sa mga turista, di namin napigilan ng ngumiti dahil sa totoo lang, it's really more fun in the Philippines. This portion was brought to you by SSS, Bilib Kami Sa'yo. Western Union.
Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Kasabay ng pagbangon ng bayan, kasamang pag-ibig sa pagbigay ng ginhawa. Dividendo ng Pag-ibig members, 10 bilyon na. Pag-ibig savings nyo, kumita ng 4%. Pag-ibig housing loan, tinaas, 6 million na. Interes sa calamity loan, binawasan, pinakamababa. Habang 100 pesos pa rin ang mandatory monthly contributions nyo. Opo, 30 million members na tayo ngayon. Patunay na naman sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. This portion is brought to you by Pag-ibig Fund. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan, may katuparan. Western Union. Walang palya ang padala. Dahil sa summer na, o mga kabataan, ang paliligo sa dagat o swimming pool ay maaari magdulot ng swimmer's ear, isang infeksyon sa tenga. O dahil naman sa sobrang pagkain ng malamig na halo-halo, baka magkaroon kayo ng tonsillitis. Ilan lamang yan sa mga ikinonsulta naming karamdaman kay Dr. William Lim, isang ENT specialist. Panoorin natin to. Isang malalim na usapan tungkol sa ating ears, nose and throat mula kay Dr. William Lim ng St. Luke's Hospital ang hatid natin sa ating mga kamarino. Alam nyo ba na isa sa pinakamahalagang bahagi ng katawan ay ang tenga dahil ito ay responsable sa ating balanse. Ang ear, yung inner ear natin is composed of two. One is for hearing and one is for balance. So our balance is affected by 4 organ system. Yung mata natin, yung ear natin, yung muscles natin, saka yung brain natin. Ano-ano naman kaya ang mga infeksyon sa tenga na pwedeng makuha ng isang marino habang nasa barko? Especially yung mga nasa engine room, when they come back, after siguro 1 year sila, kuminsan kakaroon ng hearing problem. During the hearing test, makikita mo na may sensory neural hearing loss. Ang cause usually nun is the sound ng engine, yung continuous sound na malakas, that would damage the nerve ng hearing. Totoo kaya na may koneksyon ang pagtanda sa pagkawala ng ating pandinig? Ayon kay Dr. Lim, naririnig nila pero hindi nila makakomprehend, hindi nila maintindihan. So, hindi mahina pandinig, kundi hindi nila naintindihan, hindi na-interpret ng brain yung narinig nila. That's one type. The other type is talaga mahina talaga yung pandinig na mahina yung pagpasok ng sound sa tenga nila kaya hindi ma-interpret ng brain. According to Dr. Lim, hindi daw advisable ang paggamit ng cotton buds o ang paglilinis ng loob ng ating tenga. Too much use of cotton buds would cause otitis externa. Mamamaga yung ear canal, kikipot yung ear canal para mahina pandinig, masakit yung tenga. That's because of too much cleaning. Okay? Number 2 is, due to too much cleaning again, use of cotton buds, yung impacted cerumen. Yung earwax na iipon sa loob, dahil sa cotton buds, instead of ilalabas yung dumi, tinutulak mo sa loob. Pagdating naman sa ating ilong, ayon kay Dr. Lim, ang mga common infections na nakukuha natin ay ang mga acute rhinitis would cause anosmia or mahina pang-amoy. Okay? Pangalawa, allergic rhinitis would cause it kasi pag nagkaroon ka ng allergy sa ilong, mamamaga yung mga mucosa o laman dun sa loob, ma-obstruct yung daanan ng hangin, so hindi ma-receive ng nerve dun sa loob ng nose. Pangatlo, kung may polyps sa loob ng nose mo, may nagtumubo dun because of allergy or infection. Nosebleed? Aba, hindi dahil sa English yan. Ayon kay Dr. Lim, ang causes ng nosebleed ay... One is allergy, is the most common. Pangalawa, yung trauma, nasuntok ka. Then third would be tumors. Tumor sa loob ng nose, or may problema sa blood. Dyscrasia, blood problem yun.
Ano pa ang tamang gawin pag nakakaranas ng nosebleed? Pisilin yung ilong, then lean forward. Lean forward. Kadalasan sinasabi gano'n. Masama kasi yung gano'n eh. Pupunta sa likod, yung blood, magiging magkaklak, pwede magbara sa airway. So the best is to press the nose about 10 minutes and lean forward. Aba, mga kamarino, ayon kay Dr. William Lim, ang common cause ng cancer sa ating lalamunan ay dahil sa pag-inom ng alak at sigarilyo. Scientific basis, pag nag-stop ka ng smoking now, the effect of the smoking persists up to 7 years. So masasabi mo daw na you're really clear from the effect of smoking after 7 years. Isang mensahe ang nais ipabatid ni Dr. Lim sa ating mga marino at pamilya nito. Sa mga marinero na nasa barko, alagaan nyo yung sarili nyo. Huwag nyo abusudoyin yung pangangatawan nyo. Huwag kayong mag-inom na madami, manigarilyo ng sobra-sobra. Saka kapag nasa engine room kayo, gamitin nyo yung earplug sa earmuff nyo para hindi ka mabingit. This portion was brought to you by Pag-ibig Fund. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan, may katuparan. Western Union. Walang palya ang padala. Ang PhilHealth. 18 years na ang kaagapay sa pag-aalaga ng kalusugan at pagbibigay tulong medikal sa sambayanang Pilipino. Para sa PhilHealth, ang kalusugan ng bawat miyembro at ng kanilang pamilya ay mahalaga. Layon ng PhilHealth na lahat ng Pilipino, miyembro. Lahat ng miyembro, protektado. Kalusugan natin, sigurado. This portion is brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Mga kamarino, dumalo ang Yan ang Marino team sa Seafair 2014. Ito ay ginanap sa Cultural Center of the Philippines Bay Terminal or CCP Bay Terminal at dito pinakita ang latest gear and equipment in the nautical business. Nagbigay din ang Philippine Coast Guard ng mga tips on maritime safety. Isa ang industriya ng maritima sa may malaking ambag o kontribusyon sa ekonomiya ng ating bansa. Ngunit hindi lahat ng Pilipino ay may sapat na kaalaman tungkol dito. Kaya naman kamakailan, ginanap ang Seafarer 2014 sa lungsod ng Maynila na naglalayong imulat ang mga mata ng ating mga kababayan tungkol sa mundo ng maritima. Ani Ginoong Dan Villa, ito ang pinakamalaking event sa industriya ng maritima kung mga sailing boats, yate at lifestyle ang pag-uusapan. Dagdag pa nito, pati mga estudyante ay binigyan nila ng pagkakataon upang maipamalas ang kani-kanilang talento gaya ng yacht design competition, bartending competition at iba pa. It developed into one big event such as this that gives most appropriately the tag of being the biggest. This is the first but the biggest in the maritime industry in terms of boat, yacht, and lifestyle. So this is definitely a thing that should be in the first place to be. Anything and all about water is all under this expansive place right now. Hindi lamang magbigay kaalaman ang layunin ng Seafarer 2014. Nais din ng mga organizers ng event na sa tulong nito ay lalo pang mapaunlad ang maritime industry na nagbibigay hanap buhay sa libo-libo nating mga kababayan. Ito po ang aming vision na mapaunlad ang industriyang ito sa tamang paraan at dapat nararapat para sa inyong lahat. Bukod sa mga naka-exhibit na bangka at iba pang marine vehicles, ang mga yate, sailing boats at iba pang nakadaong sa dagat ay maaaring sakyan ng mga bisita. Mapabata man o matanda, feeling mayaman ng mga bisitang ito sa pagsakay nila sa mga yate o sosyal, di ba? Pati mga safety measures at rescue procedures
Tuwing may kalamidad, ay binigyang pansin din sa Seafarer 2014 dahil para sa kanila, ang kaligtasan ng bawat isa ang laging una. Alam naman nating ang pagmamarino ay isang peligrosong trabaho, lalong-lalo na at sila ay nasa dagat. Kaya't may nagpamalas ng kanilang produkto. Isa nga ang Philippine Coast Guard sa kanilang tinutulungan sa pamamagitan ng pagpapahiram ng ilang life-saving equipment. Rescue boat was very useful that time. As a matter of fact, they used this model during the habagat, and this was very effective in addressing the calamity, the emergencies. When we turn over this boat to them, we also conducted training. May training kami binibigay sa kanila, at yung training na in-offer namin sa binibigay namin sa kanila, nadi-disseminate din yun sa mga users. Likas na nga daw ang pagiging mandaragat sa ating mga Pilipino, kaya't ika ni Ginoong Villa sa pag-unlad ng industriya ng maritima, pati iba't ibang industriya sa Pilipinas, maiaangat din. This portion was brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya, mag-member na. Ang PhilHealth, 18 years na ang kaagapay sa pag-aalaga ng kalusugan at pagbibigay tulong medikal sa sambayanang Pilipino. Para sa PhilHealth, ang kalusugan ng bawat miyembro at ng kanilang pamilya ay mahalaga. Layon ng PhilHealth na lahat ng Pilipino, miyembro. Lahat ng miyembro, protektado. Kalusugan natin, sigurado. Kasabay ng pagbangon ng bayan, kasamang pag-ibig sa pagbigay ng ginhawa. Dibidendo ng Pag-ibig members, 10 bilyon na. Pag-ibig savings nyo, kumita ng 4%. Pag-ibig housing loan, tinaas, 6 million na. Interes sa calamity loan, binawasan. Pinakamababa, habang 100 pesos pa rin ang mandatory monthly contributions nyo. Opo, 13 million members na tayo ngayon. Patunay na naman sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. This portion is brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Balik pagbibigay serbisyo po ang Yanang Marino sa ating mga Pinoy seafarers. Kaya dinalaw po namin ang ating mga marino sa Loose Wealth kasama ng ating mga kaibigan mula sa PhilHealth at Pag-ibig. Doon, agam-agam nila ay nawala. Hindi namin alintana ang mainit na sikat ng araw makapagbigay lamang ng makabuluhang serbisyo sa ating mga kamarino sa Loose Wealth. Ikinatuwa naman ni Sir Alfred ang pagdalaw ng Yanang Marino team. Nagpapasalamat kami sa programa at napili po ang Loose Wealth. True to our vision na bigyan ng mahalaga at napapanahong impormasyon ang ating mga Pinoy seafarers, tinawag namin ang ating kaagapay sa kalusugan, ang PhilHealth. So, ang PhilHealth po ay magagamit natin kapag tayo po ay na-hospital. So, clarification lang po, hindi natin ito pwedeng magamit kapag tayo po ay nangailangan ng loan. Yung mga anak natin na 20 years old below, pwede po natin silang i-declare as dependent, provided na hindi pa sila kasal o hindi pa po sila member ng PhilHealth. Sa tanungan portion, halos di mapuknat ang ating mga kamarino sa pagtatanong. Kung magkano po yung nilabas ninyo, pwede pong i-reimburse siya ng PhilHealth. Basta ipapasa nyo lang po yung mga required documents, katulad na ng mga resibo na pinagbayaran ninyo.
At para gisingin ang mabuti sa Pinoy, one to sawa ang pag-inom ng masarap na kapeng Blend 45. Sarap! Sabi nga ng kamarino nating si Joseph, pampagising. Bising-busy naman sa pagtanggap ng mga inquiries ang mga representative mula sa Pag-ibig. At dahil mahal namin kayo mga kamarino, may simpleng paraffle kaming alay sa inyo. Thank you sa Estetica for these wonderful prizes. Sa aming paglilibot sa lugar, napansin din namin ang ilang pagbabago sa Luzwell. Pinaganda po natin ang Luzwell at hinayaan po natin na makaikot sa bagong bigay po ng pamahalaan ng PAGCOR. Yung dati pong parking lot po ng PAGCOR ay atin pong naibigay sa atin. So ginawa po nating isang area para po designated sa information po, dissemination ng mga manning agencies. Meron tayong bagong tayong entablado kasi as much as possible as we can ma-decongest ang TM Calaw at ang Maria Rosa, naglagay kami ng isang lugar kung saan doon na natin i-celebrate. May livelihood project din ang Luzwell para sa Pinoy seafarers na nais magnegosyo. 80% ng mga nakikita nyo mga stall dito sa labas ay pinapatakbo ng atin pong mga seaman. Ito po isang livelihood project ng Luzwell para po sa ating mga marino. Ang kanyang mensahe sa ating mga kamarino. At sana po ay katulad po ng dati, ang pagtangkilik po ninyo ay aming nararamdaman dito po sa Luneta Seafarer Center. Mabuhay po Marinong Pilipino. Salamat po. This portion was brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Marichelle Yao would like to thank Dr. Almond Derla of La Estetica, Tomas Morato Branch, with hotline 332-8604. Intense talaga ang chika. Pagka mainit talaga, gusto mong lumubog sa tubig. Talaga, totoo yun. Totoo yun. Dagat. Swimming pool. Okay? Yeah. O kahit na yung, alam mo yung sa mga bata. Yung maliit lang. Kiddie pool. Gusto mo palangganan? Pwede. O kaya kahit na wisik-wisik. Yeah. Diba, Admiral? Tama. Sige, that's right, Marichelle. That's right. There's nothing more refreshing than a dip in the pool. Anong ginagawa mo, Marichelle? Sasample na ako. Malay mo, di ba? One of these days, nasa beach tayo, mga kamarino. Bala ko na talagang magtampisaw sa pool, Admiral. Paano, mga kamarino, ha? Tutok kayo muli, ha? Sa Sabado, 11 o'clock hanggang 11:30 po yan in the morning. Kasabay niyo po yan sa pananghalian. Dito lamang sa PTV4, ang telebisyon ng bayan. Huwag pahuli sa balita. Get the latest news and updates sa maritime industry to our website, www.yanangmarino.com. Panoorin din niyo po ang Yanang Marino through live streaming. Just type www.ptv.ph. At syempre, mga kamarino, palawakin po natin ang ating mundo, mga kamarino. At syempre, follow us sa Twitter, sa Facebook. At syempre, mga kamarino, ha, isama niyo po kami sa inyong paglalakbay. Meron po tayong DVD, di ba, Admiral? Yes. Libre. Libre. Walang bayad. Saan nakukuha? Amusuk. Amusuk Center, ha? Ipagtanong niyo lamang po, asan ang DVD? Bibigyan ko kayo ng Libre. At dadalhin nyo kami anywhere in the world. Di ba, Admiral? That's right. Hanggang susunod na Sabado, mga kamarino. Have fun. Yes. Yeah, but for now, anchors away. Bye. Bye-bye. Halo-halo na lang. Halo-halo. This program was brought to you by Western Union. Walang palya ang padala.